the resurrection of the Lord Jesus Christ. Hallelujah! Celebrate, Jesus, celebrate. Celebrate, Jesus, celebrate. Come on, let's celebrate. Woo! Celebrate, Jesus, celebrate. Oh, we celebrate the Lord.
Hallelujah! Palakpakan natin ang ating buhay at makapangyarihan Diyos. Hallelujah! Ang ating pagpalakpak na iyan ay pasasalamat natin sa Kanya sa buong isang linggo na tayo'y iningatan, sinamahan, at ngayon, kalooban ng Diyos na tayo narito, tayo'y buhay at malakas. Amen! Hallelujah! Kung meron man tayong pinagdadaanan sa panahon na ito, ang bawat isa ay ang Diyos lang ang nakakaalam. Siya ang nakakakita. Ating tandaan, kailanman, kahit kailan, kahit minsan, hindi tayo pinabayaan at iniwanan ng ating Diyos. Hallelujah! Hallelujah! Tayo manalangin. Diyos naming Ama na makapangyarihan sa lahat, na may likha ng langit at lupa, nagdisenyo ng kalikasan, lumikha sa aming mga tao ayon sa larawan ng Diyos. Pinupuri ka namin, sambahin ang ngalan mong banal. Salamat sa iyo, sa simula pa'y inihanda mo ng lahat ang aming kakailanganin. Kaya sa umagang ito'y patuloy na kinikilala ka namin na ikaw ay mabuti at dakila naming Diyos. Ang kabutihan mo sa iyong mga pinili at itinuring mo mga anak ay hindi nagbabago noon kahit hanggang ngayon. Ang kabutihan mo at ang iyong kakapan sa aming buhay ay nananatili. Salamat kami. Kasalanan, pinili mo pa rin kaming ibigin. Pinili mo pa rin kaming mahalin sa kabila ng aming mga kasamaan. Sadyang napakabuti mo aming Diyos Ama. Ang iyong pag-ibig ay tunay, walang katulad, walang makakapantay. Salamat sa biyaya at habag mo sa amin. Dahil sa kamatayan mo sa krus, kami ay nanalig. At sa iyo ay may pag-asa sa buhay na walang hanggan. At muli kang nabuhay. At ngayon ay nakaluklok ka sa kanan ng Ama. Salamat po, Panginoong Hesukristo, pinupuri ka namin sa umagang ito. Dahil ikaw mismo ang nagpakita ng dakilang kababaan loob. Iniwan mo ang langit at namuhay ka sa makasalanang sanlibutan na ito. Kaya pinupuri ka namin, lubos-lubos, walang hanggang pasasalamat, Panginoong Jesus, dahil nagkaroon kami ng buhay na pag-asa sa hinaharap, ng katiyakan, ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Salamat. At sa umagang ito'y amin pong pipiliin na kami umupo sa iyong paanan upang makinig ng iyong mga buhay na salita, na siyang patuloy na nagbibigay sa amin ng kalakasan at kapayapaan sa kabila ng aming mga kinakaharap. Pagpalandalangin po namin, pagpalain mo po ang dakilang araw na ito namin pagsamba, na sa tagapanguna at magbibigay ng iyong magandang balita. Samahan mo po siya at ikaw, Panginoon Diyos, ang mataas, maluwalhati hanggang matapos ang iyong gawain. Sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, ito po ang sama-sama namin panalangin. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Amen. Yes, patuloy natin purihan ng Panginoon. Palakpakan natin ang Diyos. Yes. Ngayon po, pwede po kayong kumaway sa mga katabi nyo. Pwede po natin silang kamayan. Say good morning. Okay, meron po tayo mga first time. Si Natalie Banaag, welcome po. Palakpakan natin ang Diyos. Si Brother Alvin Galo, purihin ang Diyos. Josephine Lopez, welcome po sa inyo sa TCFC. Palakpakan natin ang Lord. Sabi mo sa katabi mo, good morning. Sabi mo sa katabi mo doon sa kabila, ang blooming mo naman.
Yun o, sige. Pwede na po tayo maupo, palakpakan natin ang Diyos. Yan, magandang umaga po, TCFC family. And ang ating pong theme na pinag-uusapan ngayong month na ito is the power of His resurrection. Nung week 1, meron po tayong victory over sin and death. Week 2, Christ is risen, our faith made alive. Week 3, the death defeated, life secured. Ngayon po, ang ating topic is the first fruits of eternal hope. So ngayon pong umagang ito, bago po tayo magsimula, sino po dito may cellphone? Yan. Lahat po tayo, karamihan ay may cellphone. At ang ating cellphone ay meron tinatawag na mga applications. May Facebook, Instagram, yung social media, at iba-iba pa. My question is, kapag ito ay nalobat, na empty, magagamit po ba natin? Hindi. So, kailangan ikabit natin yung charger para magamit uli natin yung cellphone natin. Kailangan natin mag-charge. It's the same thing with our Christian life. Kahit anong ganda ng ating buhay, kahit anong meron tayo, it's nothing kung hindi tayo connected sa Panginoong Jesus. So ngayong umagang ito, ko-connect tayo sa Kanya, magre-recharge tayo sa Panginoong Jesus, at basahin natin ang verse ngayong umaga, lahat tayo tumayo. Tayo uli. Sabi sa 1 Corinthians 15:20 to 23. Sabi dito, but in fact, Christ has been raised from the dead, the first fruit of those who have fallen asleep. For us by a man came death, by a man has come also the resurrection of the dead. For as Adam in all die, as so also in Christ shall be all made alive. But each in his own order, Christ the first fruits, then at his coming those who belong to Christ. Tayo po'y manalangin, aming amang nasa langit. Samahan mo kami ngayong umaga. Be with us. And be our speaker this morning. Use me as an instrument only. And humble myself at ikaw ang makita, Panginoon, ngayong umagang ito. At buksan mo po ang mga puso ng bawat isa na nagpunta dito sa lugar na ito para maintindihan namin ang iyong salita. Sa pangalan ni Jesus, amen and amen and amen. Palakpakan natin ng Diyos, maaari na po tayong maupo. Ang context po nitong ating verse na binasa, si Paul po ay sumulat sa mga taga-Korinto. Ang context na ito sa Corinth, naniniwala sila kay Jesus, pero duda sila na merong mabubuhay muli. Mabubuhay muli ang katawan ni Kristo. Duda yung mga tao noong mga panahon na yun. Sinasabi ng mga tao, kaya nga merong nabanggit pa si Paul sa 15:14 na nung nakaraan ay pinag-aralan natin, na kung si Kristo ay hindi mabubuhay, ang ating preaching at ang ating faith ay masasayang lang. So ito yung context para lang po meron tayong idea. Ang mga tao nito ay duda na merong mabubuhay muli. So isa-isahin po natin. Sinabi dito yung first fruit. Kapag narinig po natin ang salitang first fruit, it means may kasunod pa. Doon po sa amin, sa Hala-Hala, sa Bagumbong, doon po sa aming Casa Romero, meron po kaming natanim doon na patola. Actually, tumubo lang siya. At nung nakita namin yung first fruit na patolo, ang gaganda. At ipinamigay po namin yun sa kapitbahay, inuwi namin yung patola na yun. Pag sinabing first fruit, yun yung una. Ibig sabihin, merong kasunod. Same thing, si Jesus
ang first fruit na muling nabuhay, ganun din po, merong kasunod na muling mabubuhay. At sino yon? Who have fallen asleep. Sino yung mga na to? Yung mga natutulog. Tingnan mo yung katabi mo. Natutulog na ba? Natutulog na ba sa preaching? O, hindi yan yung ibig sabihin na natutulog na yun. Ano eh? Ang natutulog na sinasabi dito, patay. Yung mga namatay na. And sabi dito, shall all be made alive. Mabubuhay muli gaya ng pagkabuhay ng Panginoong Hesus. Now, sino yun? Sino yung mga mabubuhay muli at mapupunta dun sa eternal life? Sabi dito, who belong to Christ. Who belong to Christ. Again, my question dito sa umagang ito sa mga taga-TCFC, sino po dito ang belong kay Kristo? Magsabi ng amen. Who belong to Christ. Kung tayo po ay belong kay Kristo, meron po tayong pag-asa. Ulitin ko po, kung tayo po ay belong kay Kristo, meron po tayong pag-asa. Pag-asa na hindi lamang dito sa lupa, pag-asa na eternal. Kaya nga po nagkaroon po ako ng mantra sa opisina namin. Kasi po pag tinitingnan po yung aming opisina noon, galing po ako ng Qatar para po sa hindi nakakilala sa akin, ang aming pong project or opisina doon ay pasarado na. Kaya ang itsura nung pag ganun, pasarado na, ano yung magiging damdamin ng bawat nagtatrabaho? Magiging hopeless yung situation. Paano na yung aking bills? Now, if you belong to Christ, nagkaroon po ako ng mantra doon sa aking mga kasama. Sasabihin ko na lang sa kanila, isisigaw ko, another day! Kilala nila yun pag sumigaw ako ng another day. Ang isisigaw nila, another hope. Panibagong araw, panibagong pag-asa. Sino po dito yung belongs to Christ? Meron kang another day, another hope. Meron tayong pag-asa. Okay, merong pag-asa. Tignan natin ang Pilipinas. Aray ko. Next slide. Sabi sa pag-aaral, according 2023 pa nga ito nung tinignan ko, 55% of Filipinos are not very optimistic about the future. Ito po ay dito lamang sa lupa. Wala na daw future. Bakit? Anong haba ng mga pila? Magpunta ka sa, let's say, punta ka sa bangko. Punta ka ng Land Bank, BPI, kahit saan. Mahaba ba pila? Imagine, pupunta ka sa bangko, meron ka dong savings, kukuha ka lang ng savings, pahihirapan ka pa. At kukuha ka, halimbawa, ng lisensya, ang haba ng pila. Kaya, ang mga Pilipino, eto pa. Sino po dito ang nagbabiyahe, magtaas ng kamay para lang po makita ko, bumabiyahe para magtrabaho? Ayan, meron mga nagbabiyahe. Traffic na naman! At eto pa, merong commute, hindi madali. Sa pagko-commute pa lang, puno na ang sasakyan. At eto pa, hindi na nga updated yung nasa picture kung magkano yung gasolina. Magkano na po ngayon ng diesel? Sa diesel, mga 90, 80. Noong mga nakaraan, 50, 40. Ngayon, ang taas. Talagang nagkakaroon na ng kawalan ng pag-asa. At eto pa, bills never ending. Kaway-kaway ang naka-receive ng Meralco ngayon. Kamusta naman? Grabe. Grabe yung Meralco, di ba? Yung natanggap natin, ano to? Ang taas.
Aircon is life. Para dun sa mga ang tataas ng bill. So, eto naman, salary is not enough. Ano pa? Ang haba ng trabaho. What's the point? Nasaan ang pag-asa? Alam niyo mga kapatid, kung dito kasi natin itutuon ang ating pag-asa dito sa lupa, wala talaga. Pero kung itutuon natin ang pag-asa natin kay Kristo, meron kang pag-asa, another day, another hope. Bagong araw, bagong pag-asa. Alam niyo po ang tao, people laugh online but silently fear tomorrow. Natatakot sa bukas. And some are successful outside but empty inside. But some people are not buried physically yet, but their hope already is. Patay na ang kanilang pag-asa. Kasi the world offers temporary relief, but Jesus came to give what is world can never offer. Ano to? Eternal hope through His resurrection. Ito pong mundo na tinitingnan natin, ang maraming tao, na 55% of Filipino na nakatingin, na wala ng pag-asa, hindi talaga kayang ibigay ng mundo ang kayang i-offer ni Jesucristo. Dahil ang ino-offer ng ating Panginoong Jesus, eternal hope through His resurrection. And that hope, gusto ko pong balikan ito. Itong pangyayari sa Bible began in a place people least expected. Tingnan po nating picture na ito. Ano po ito? Tomb. Empty tomb. Kapag nakikita natin itong empty tomb, minsan para siyang ordinary picture lang. Okay. Diyan nilagay ang Panginoong Jesus nung siya ay namatay. Pero alam niyo po ba, meron talaga siyang deep meaning and gusto ko po itong isa-isahin natin. Kasi ilang weeks ko po talaga siyang, ano ba itong ibig sabihin ng empty tomb na ito? Libingan siya. At bato yung takip. Nakikita natin dyan. At dyan nililibing ang mga tao noon. Pwedeng multiple, pwedeng isahan lang. Tapos pag nilibing, tinatakpan ng malaking bato. Ngayon, dito sa atin, sino ang nilagay dito? Ang Panginoong Jesus, di ba? Nandito ang Panginoong Jesus. Kung siya ay nabuhay, edi ibig sabihin, dapat tunay siyang namatay. That Jesus was truly dead. Gusto kong patunayan sa inyo, unang-una, kung bakit talagang namatay para mapatunayan yung pagkabuhay ng Panginoong Jesus. Number 1, yung Roman soldiers are expert in crucifixion. Yung mga Roman soldiers na yon, eksperto sila sa pagpatay na yon, sa crucifixion. And sabi dito, yun yung pinaka-cruel na method ng execution in the history. Bakit po? Dahan-dahan ka doon mamamatay. And Roman soldiers, trained sila doon para makita nila if the person was died already. Trained yung mga Roman soldier na yon, alam nila. Expert sila doon. Kumbaga, sa atin, yung mga hired killer, expert sila kung talagang alam nilang patay na. Pangalawa, the cross was designed to end lives. Hindi ito para i-punish ka lang temporarily. Hindi. Yung, di ba sa Middle East, nilalatigo yung pag-punish. Ito, hindi lang para siya temporarily. The cross was not meant to scare people. Hindi lang siya para takutin ka. O sige, magbago ka. Hindi para takutin ka. It was designed to bring slow death. Yung dahang-dahang pagkamatay
para talagang maramdaman yung pagkamatay. Pwede naman kasing biglaan eh. Saksakin na lang. Pero ito, ang ginawa ng Panginoong Hesus, siya ay pinahirapan, naglakad, pinalo, dinuraan, at dahan-dahan, pinako sa krus, kita ng mga tao nakakahiya, hubot-hubad. Kahihiyan yun. Kapag inilagay ka sa krus, yun po ay isang malaking kahihiyan. At doon nilagay yung ating living Savior. Nilagay ang ating Panginoon dun sa krus para sa iyo. Designed talaga siya, not to punish temporarily. Designed siya para tapusin ang buhay. Ibig sabihin that Jesus was truly dead. Siya ay namatay. And Jesus was buried in a tomb because people truly believe He was dead. Sabi doon, nung namatay si Kristo, binalutan ng kanyang katawan at nilagay yung kanyang katawan inside a tomb and sealed it. Now, gusto ko pang magkaroon pa ng malalim tayong pagkakaintindi dito sa tomb na ito. Nung tanong ko nga, alam kaya ng mga alagad na pag namatay si Kristo, mabubuhay muli? Ayan, tanong ko po sa inyo, alam kaya ng mga alagad na mabubuhay muli si Kristo? Alam kaya nila, meron kaya silang idea na mabubuhay muli ang Panginoong Hesus? Basahin natin, merong dalawang verse na nagsasabi, sabi sa Matthew 16:21, from that time, Jesus began to show His disciple that He must go to Jerusalem, suffer many things, and be killed, and on the third day, be raised. So meron silang idea na ang Panginoong Hesus ay mamamatay at muling mabubuhay. Alam nila yon. Sabi pa sa Mark 9:31, the Son of Man is going to be delivered into the hands of man, and they will kill Him. And when He is killed, after 3 days, He will rise. So, alam na mga alagad ito. Alam na mga disciples. So possibly, pati yung ibang tao, alam na mabubuhay si Jesus. Ngayon, next verse, ito yung pangyayari. And sabi ko nga, gusto kong maintindihan natin kasi nung inaaral ko siya, grabe pala yung pagkabuhay ng Panginoong Hesus. Pwede bang tumawag ako ng dalawa? Siguro si Marlon tsaka si Daso para mabilis na. Ayan, Daso, tari ka. Para lang mas maintindihan natin kung paano nangyari noong mga panahon na yon, yung pagkabuhay ng Panginoong Hesus. Tari ka, Daso. Sige, nag-usap kasi dito ang chief priest tsaka Pilato. Sino mukhang Pilato dito? Sige. Eto, gawin natin si Daso. Parehas. Eto, Pilato. Para mas makatotohanan, ano? Bigyan ko kayo ng mic. Yan. Sisigawan eh. Eto yung chief priest. Sabi kasi dito, Sir, we remember, nagsasalita dito, and said, Sir, we remember how that impostor said. Sino yung impostor dito na sinasabi? Ang impostor dito, ang binabanggit nila, ang tawag nila sa Panginoong Hesus, impostor. While He was still alive. Okay. Sige. Ito yung chief priest, siya yung una magsasalita. Ito si Pilato. Rikbal. Ha? Ikaw si Pilato? Sige nga, basahin nyo nga. May sinend ako sa inyo eh. Pilato, may problema tayo. Anong problema? Patay na si Jesus ah. Oo, pero naaalala mo ba yung sinabi niya habang nabubuhay siya? So, anong gusto mong gawin? Bantayan ng libingan. Siguraduhin walang makakalabas. Siguraduhin walang makakapasok. Sige, maglagay kayo ng bantay. Lagyan nyo ng selyo ang bato. Gawin ninyong secure hanggat kaya nyo.
Palakpakan natin ang Panginoon. Sige, salamat, brother. So, yung pag-uusap nila, sabi dito, atras tayo. Sir, we remember, sabi ng impostor, sabi nga nila, mabubuhay siya. After 3 days, I will rise. Ayun sabi daw ng Panginoon. Therefore, ordered the tomb to be made secure until the 3rd day. Bantayan daw. Lagyan daw ng bato. Sabi ni Daso, until the 3rd day. Kasi usap-usapan daw, baka daw ang mga disciple, nakahawin ang Panginoong Hesus para daw mapatunayan na siya ay nabuhay. Kasi yun yung usap-usapan. He has risen from the dead and the last fraud will be worse. Natatakot kasi sila na mapatunayan na ang Panginoong Jesus ay mabubuhay. Ayaw nilang mapatunayan yun kasi hindi nila tinatanggap ang Panginoong Jesus as Messiah, as Savior. Kasi yun yung sinasabi niya eh. Di ba, binanggit niya sa alagad. So, ibig sabihin, itong chief priest, alam niya kung ano daw yung sinabi ng impostor na after 3 days, mabubuhay ang Panginoong Jesus. Next slide. Sabi ni Pilato, yung si Daso kanina, sige, i-secure nyo. Taglis si Pilato, no? I-secure daw yun, maglagay ng soldiers, may mga nakatayo na soldiers, go make it as secure as you can. So they went and made the tomb secure by sealing the stone. Okay, naglagay ng stone and setting a guard. Okay. Again, ang Panginoong Jesus ay nandun na sa loob, secured. Secured, meron ba to? Merong guard. Ano po ang nangyari? Sabi sa Matthew 28, basahin natin ito. Sabi sa Matthew 28:1, now after the Sabbath, ito na yung linggo ng pagbubuhay, toward the dawn of the first day of the week, si Mary Magdalene, ay dadalaw lang sila dito, and other Mary went to see the tomb. Dadalaw doon sa patay. And behold, there was a great earthquake. Merong divine power na nangyari. Ito yung moment na sealed ang tomb, merong Roman guards. Imposible ang situation, sabi dito. And behold, there was a great earthquake, for an angel of the Lord descended from the heaven and came and rolled back the stone and sat on it. And the appearance was like lightning, and his clothing white as snow. And for fear of him, the guards trembled and become like a dead man. Ito yung moment na silyado ang tomb, merong Roman guards, imposible ang sitwasyon. Then suddenly, heaven interfered, nakialam na ang heaven, and the angel's appearance, hindi siya ordinaryo. It was terrifying and glorious. Merong nakakatakot na pangyayari. At yung mga matatapang na guards na sinabing ipadala nyo, sige, magpadala kayo. And fear of him, the guards trembled and became like dead men. Hindi talaga sila patay. Nagpatay-patayan sila sa takot. Nakakita na kayo sa movie, kesa mapatay siya, nagpatay-patayan na lang. Ganun yung mga guard ng mga panahon na yon dahil merong divine na nangyari, yung kapangyarihan ng Diyos, nagkaroon ng earthquake, at biglang nawala ang Panginoong Jesus. At yung mga matatapang na guard, yung mga trained na guard, ay bigla na lang natakot dahil yung langit gumawa ng imposibleng bagay para magkaroon ng earthquake, para ipakita that the Jesus is alive. Na iyon yung pinangahawakan nila, dapat hindi mangyari yun. Hindi dapat mangyari yung pagkabuhay ng Panginoong Jesus. Pero ano ang nangyari? Sabi, the stone was heavy, but the glory of God was greater. Amen po ba ito? The stone was heavy, but the glory of God was greater.
nakialam yung langit. Merong angel na dumating. Tapos, pagkatapos makita ng mga babae, yung empty na yon, empty tomb, sinabihan sila ng angel, He is not here, for He has risen. Wow! Habang tumatakbo sila sa disciples para sabihin, biglang nakita si Mary, gusto nilang ibalitad na wala ang Panginoong Hesus. Sabi doon, kasi sabi dito, greetings. Alam niyo po ba, sa Greek word, ang tawag po dito, chairete. Chairete. Ibig sabihin, be glad, be joyful. Hindi panahon ng pagluluksa. Kasi panahon ng pagluluksa, namatay si Jesus, pero sinalubong sila, sabi ng Panginoon, greetings, chairete. Be glad and be joyful. The empty tomb was not the end of the story. Ngayon, sinasabi sa TCFC, chairete, greetings, be joyful. Palakpakan natin ang Panginoon, be joyful tayo dahil ang Panginoong Jesus ay hindi na natiling patay dahil yung mga alagad, ay yung mga pariseyo, at yung mga guard, ay ayaw nilang matuloy na ang Mesaya ay mabubuhay muli. Pero biglang nabuhay at sinabi, chairete, greetings, be glad and be joyful. Again, the empty tomb was not the end of the story. The risen Christ became the beginning of eternal hope. Ngayon mga kapatid, nakita natin kung paano yung nangyari, the death is defeated and our King is alive. Kung paano nakita ni Mary na buhay ang Panginoon, maging buhay din ang eternal hope sa atin. Hindi manatiling patay yung eternal hope. Yes, nangyari ito. Pero ano yung epekto sa atin? Ngayon, babalik tayo sa ating main verse. But in fact, Christ has been raised from the dead, and the first fruits of those who have fallen asleep. Ito yung Panginoong Hesus. Yung who belongs to Christ ay magkakaroon ng eternal hope. Sabi mo sa katabi mo, meron kang eternal hope. Yan. And sabi sa 1 Corinthians 1:18, and He is the head of the body, the church. He is the beginning, the firstborn from the dead, that in everything that He might be preeminent. Gaya ng sinabi ko kanina, kapag yung aming patola, yung unang patola, hindi yun yung huli. Merong kasunod na pag-ani. Yung pagkamatay at pagkabuhay ng Panginoong Hesus, hindi rin yung huli. Hindi yung end ng story. Ganon din yung mga taong who belongs to Christ, na nagtiwala kay Kristo, na nampalataya kay Kristo, meron ding pagkabuhay muli. Kaya, it's very important na tayo ay connected dun sa source. Kagaya ng sinabi ko kanina, to my introduction, dapat connected sa charger. Alam nyo, merong isang bulaklak. Gumamela ba to? Pag itong gumamela ay tinanggal natin at binunot natin, ang ganda, di ba? Sobrang ganda. Pero once na binunot mo siya at iniwan mo at hinayaan mo lang, wala ka nang gagawin sa kanya, hindi na siya connected sa pinakang root, ano mangyayari? Mamamatay. Kasi hiwalay siya dun sa source niya. Unti-unti siyang mamamatay. Ganon din ang tao. Kapag tayo ay layo at hiwalay sa Diyos. Halimbawa, tayo ay nasa root, tinanggap na natin ang Panginoong Hesus. At tayo nagkaroon na ng ating sariling buhay, umalis na tayo, okay, tinanggap na kita as my Savior.
pero nawala yung lordship. Ano mangyayari? Ganon din tayo kapag hindi tayo connected sa Panginoong Jesus. Nawala yung lordship natin, tinanggap natin siya as Savior, yung bulaklak, mamamatay. It's the same thing with us. Dahil ang ginawa ng Panginoong Jesus, yung kanyang pagkamatay at yung kanyang resurrection ay transformative. Merong pagbabago. Hindi mananatiling patay. Merong pamumulaklak. Kaya mga kapatid, wag na wag po tayong mawawala dun sa source. Kaya mga kapatid, kapag gaya ng sinabi ni Pastor Ray kaninang umaga, kapag merong nag-share sa iyo ng salita ng Diyos, tanggapin natin. Kapag meron nag-visitation sa atin at parang nawawala tayo sa Diyos at nakikita ng ating mga kapatiran, tanggapin natin dahil mahal ka ng kapatid mo. At pag meron ka mga kapatid na nakikita na nawawala kay Kristo at bumabagsak, mahalin din natin. Tanggapin natin, mahalin natin, yakapin natin, akayin natin papunta kay Kristo. Dahil ayaw natin na yung bulaklak na yon ay mamatay at malanta. At ayaw natin yung pananampalataya niya ay malanta rin. Kundi ang gusto natin, yung kanyang pananampalataya at pananampalataya ng bawat isa should be made alive. Dapat alive yung pananampalataya. Kaya dapat ang ating pananampalataya ay transformative, hindi lang siya Savior, merong Lordship. Again, mga kapatid, tatanggapin natin ang Panginoong Jesus bilang ating tagapagligtas. Pero meron yung kasunod, yung Lordship, yung pagsunod natin sa Kanya araw-araw. Yung ating pagpili sa Kanyang araw-araw, merong Lordship. Kaya dapat, ang pag-asa natin ay hindi sa lupa. Ang pag-asa natin ay eternal hope. Ngayon, mga kapatid, our hope is not anchored to the government. Gulo. Tingnan natin ang Senado. May kanya-kanya. Our hope is not anchored to our job. Dapat hindi dito. Kagaya ko po, kung dito po naging anchored ang aking trabaho, siguro na-stress ako na sobra ngayon. Imagine, sabi ko nga po sa inyo nung kanina, yung aming place of work ay nagiging hopeless. Ako po ngayon ay magdadalawang buwan nang walang trabaho. Noong aking pag-uwi. Magdadalawang buwan na po akong walang trabaho. Natapos po yung project. Kaya our hope is not anchored para sa ating trabaho. Ito po ay temporary lang. Kung ano yung meron tayo, our hope is not anchored to our talent. Dahil yung mga yan ay temporary lang. Our hope is not anchored to the temporary things in this world. But our hope is anchored to the risen Christ. Invite ko na yung music team. And everything in this world can fail, but the risen Savior never will. Sabi sa 1 3:4, 1 Peter 1:3-4, Blessed be the God and the Father our Lord Jesus Christ. According to His great mercy, He has caused us to be born again to a living hope. Sino po dito yung mga born again, nabuhay muli na nanampalataya kay Kristo, magsabi ng Amen? Meron po dapat tayong buhay na pag-asa. Through the resurrection of Jesus Christ from the dead. Again, grace forgives us, but grace also transforms us. Tayo tayong lahat. And gusto ko i-explain sa atin to. Yung pagmamahal ng Diyos, pinakita na tayo ay pinatawad. But the same grace that you receive, that can transform us, na kaya tayong baguhin. Ngayon, ang application natin dito, yung resurrection, it is not hyper grace. Ano po yung ibig sabihin? Yung kagaya po ng sinabi ko kanina, na pag tinanggap mo si Kristo, yun na yun, doon natatapos. Hindi. Meron pong following of Jesus. Meron pong lordship. Jesus did not rise so we can continue living comfortably in sin. But the resurrection is not permission to stay the same. Grace forgives us, but the grace also transformed us.
And the second, the resurrection changes how we live. Dadalhin natin tayo nito sa repentance, surrender, obedience, and holiness. The resurrection comfort us, but it also confront us. Kinukumpronta tayo nito. At ito pa, panguli. Live with eternity in mind. Hindi dito sa lupa ang ating pag-asa, gaya nung pinakita ko dito kanina dahil sa pagtaas ng gasolina, kung doon tayo titingin, mawawalan tayo ng pag-asa. Pero kung titingin tayo sa Diyos, kay Kristo, na namatay at muling nabuhay, na natupad ang ginawa ng Masaya na siya ay mabubuhay muli, nangyari po yung kahit gustong pigilan pero wala nakapigil. Gusto kong paniwalaan na bawat isa dito sa lugar na ito ay naniniwala that you are belongs to Christ. And sinasabi dito, live with eternity with mind. Hindi lang dito sa lupa, maging tama yung priority natin, maging number 1 natin si God. Number 1 natin si God sa buhay natin. Amen? And again, the death is defeated and the King is alive. Ngayong umagang ito, we're gonna worship the Lord and we're gonna raise a hallelujah in the presence of the enemy. We're gonna raise a hallelujah in the presence of the unbelief. We're gonna raise a hallelujah. We're gonna shout a hallelujah. Ngayong umagang ito, we will raise a hallelujah. Awitin natin ito. Of my enemy, I raise a hallelujah, Louder than that, believe. louder than the unbelief. I raise a hallelujah. My weapon is a melody. I raise a hallelujah. Worship the Lord. Sing a little louder to God. Sing a little louder. Sing a little louder. Come on. Sing a little louder. Sing a little
little louder. Sing a little louder. Sing a little louder. Sing a little louder. Let's sing a little louder. Let's sing a little louder. Sing a little louder. In the presence of my enemy. Sing a little louder. Louder than the unbelief. Sing a little louder. My weapon is a melody. Sing a little louder. Heaven comes to fight for me. Hey! Sing a little louder. In the presence of my enemy. Sing a little louder. Louder than the unbelief. Sing a little louder. My weapon is a melody. Let's sing a little louder. Heaven comes to fight for me. Sing a little louder. Oh, I'm gonna sing Yes. in the middle of the storm. Louder than louder. You're gonna hear my praises roar. Out from the ashes, hope will arise. Death is defeated. The King is alive. Oh, I'm gonna sing in the middle of the storm. Louder and louder. You're gonna hear my praises roar. Up from the ashes, hope will arise. Death is defeated. The King is alive. I'll raise a hallelujah. Yes, let's raise the So hallelujah. raise a hallelujah. I'll raise a hallelujah. I'll raise a hallelujah. I'll raise a hallelujah. Yes, praise God. Praise God. Praise the Lord. I remember dun sa nangyari dun sa town. Yung dalawa, binantayan ay hindi mangyari yung pagkabuhay ng Panginoong Yesus para hindi mukhang totoo. And the heaven fight for them. Biglang may intervene ng pangyayari ng heaven intervene to them. And the heaven fight for them. Nangyari. And the same thing with us, bigla ko naisip, dito sa ating buhay Kristiyano, maaaring sabihin, wala na, patay na yan. Wala nang pagbabago dyan. Hanggang dyan na lang yan, hindi na magbabago yan. Kasalanan pa rin yan. Hindi na yan magtra-transform. But let me tell you, the heaven will fight for you also. The heaven will fight for you. Yung transformation na iniisip natin, hindi talaga natin kaya from ourselves. But the transformation na manggagaling came from heaven. Na kahit sino yung pumigil, kahit lagyan pa ng guard, ng mga devil na kung ano-anong bulungan sa atin, pero once tayo ay connected kay Christ, pina-follow natin siya at gusto nating sumunod, the heaven will fight for you to transform you. The grace will change you. Natanggap natin yung grace, hindi lang to comfort us, but to transform us. And the Lord deserve this praise. The Lord deserve a sing a little louder. A sing a little louder. A sing a little louder. Can we sing again? A sing with a little louder. Come on, church, we invite you to sing and worship the Lord and sing. Open your mouth and worship the Lord this morning. The grace will transform you. Let's sing a little Come on. louder. Yes. In the presence of my enemy. Louder than the unbelief. My weapon is a melody.
let's sing. Heaven comes to fight for me. Comes to fight for me. How I'm gonna sing Come on, church, let's sing. in the middle of the storm. Come on, church. Louder! Come on! Open the eyes. Sing in the middle of the storm. Louder and louder. You're gonna hear my praises roar. Come from the ashes. Hope will arise. Death is defeated. The King is alive. Taas natin ang ating kamay sa Panginoon. Taas mo ang kamay mo sa Panginoon. As a sign of surrender, Lord, you say to your hands right now, Lord, I pray to them na makita ng bawat isa sa amin na si Kristo ay namatay at muling nabuhay. At makita namin itong grace na ito, not only to comfort us, but also to transform us. Lord, I pray for those people ngayon. Palakasin mo po ang bawat pananampalataya nito. Kaming mga taga-TCFC. Makita namin ang living hope at eternal hope na nanggagaling sa iyo. Kaya Lord, maraming salamat. Itutuon po namin ang isip sa iyo. Sa iyo po kami magfo-focus. Gusto po namin connected kami sa iyo, Panginoon. Kaya Lord, maraming salamat. And the Lord will bless you and keep you and give and be gracious to you and give you peace. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Kaya po, mga kapatid, we have a reason to celebrate. We have to celebrate. Kasi ang kamatayan ay hindi lang po pinagdaanan ng Panginoong Jesus, kundi ang kamatayan ay kanyang binayaran, tinapos at tinalo. At dahil doon, mga kapatid, hindi lang buhay ang provider mo, hindi lang buhay ang protector mo, hindi lang buhay ang healer mo, may buhay ka pa na walang hanggan. How do you like that? Yes? Kaya po ngayong umaga, sama-sama po nating bahin at pasalamatan ng ating Panginoon. We worship you, our Lord. Hallelujah. Said niya, ay buti ng ating Panginoon, magtatapat sa habang panahon, maging sa kabila ng ating pagkukulang, biyaya niya'y patuloy na laan. Katulad ng pagsinag ng gintong araw, patuloy siyang magbibigay tanglaw. Kaya't sa puso ko't damdamin, katapatan niya'y aking pupurihin. Love your voice. Sing with us. Dakila ka, O Diyos, tapat kang ang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Salamat, Panginoon. Kaya, O Diyos, ika'y aking pupurihin. Sa buong mundo'y aking awitin.
tunay. Magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man maasar kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Tayo po naman ngayon ay dadako sa ating pagkakalog sa ating Panginoon. Mga kapatid, meron lang po akong tanong at gusto ko po na sagutin po natin ito ng malakas. Naging dakila po ba ang Diyos sa buhay ninyo? Naging tapat po ba ang Diyos sa buhay ninyo? Naging mabuti po ba ang Diyos sa buhay ninyo? Kaya po ngayong umaga, ang pasasalamat po natin sa Panginoon na naging dakila at tapat at mabuti sa atin, hindi lang po natin idadaan sa awit, sa ating tinig, kundi ipaparamdam po natin mismo sa ating Panginoon ang ating buong pusong pagpapasalamat sa Kanya. Game po? Yes. Sing to the Lord. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Dakila ka, Panginoon. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ngang tunay. Magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay.
Sabihin po natin sa Panginoon. Come on! Iyong pakinggan mo ang iyong bayang sumasamba sa iyo, Panginoon. Yes! Salamat, Panginoon! Yes! Salamat, Panginoon! Let's worship the Lord! Napakabuti mo, aming Diyos Ama. Ang iyong niliga, iyong likha'y luluwal hanggang ka. Napakabuti mo, ang iyong likha'y oh, thank you, Lord! Noon ngayon, kailan pa man? Noon ngayon, kailan pa man? Noon ngayon, kailan? Sabay-sabay po tayo! Sa buhay ko'y yes! Palakpakan po natin ang napakabuting Diyos. Salamat sa iyong katapatan, kadakilaan, kabutihan sa buhay namin, Panginoon. Thank you, Lord. Praise you, Lord. Bahagi ng ating pagsamba ay ang pakikisalo sa banal na hapunan. Gawin natin ito na may paggalang at may kamalayan kung gaano ito kahalaga sa atin. Ito po ang sabi ni Apostol Pablo. Ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo. Ang Panginoong Isus, matapos magapunan na dinampot niya ang saro at sinabi, ang tinapay. Ito ang tinapay ng bagong tipan. Sa tuwing kakainin niyo ito, gawin ninyo ito bilang pag-aalala sa akin. Sabay-sabay po natin kainin. Gayon din naman, matapos magkapunan na hinawakan niya ang saro at sinabi, ito ang saro ng bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Sa tuwing iinumin niyo ito, gawin ninyo ito bilang pag-alala sa akin. Sabay-sabay po natin ito. Salamat po, Panginoon, sa napakahalagang gawain kung saan kami binilabilan mo na matuwid sa aming pamumuhay. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan. Pwede po ba tayong maupo muna saglit? Para bigyang daan lang po ang isang mahalagang event sa ating kids space. Sa ating Matapos, may share lang po kami na konting-konti lang po. Sabi po sa mga ngaral 4:9-10, mas mabuti ang may kasama kaysa mag-isa, mas marami silang magagawa. Kapag nadapa ang isa sa kanila, maitatayo siya ng kanyang kasama. Yes.
So marriage is a committed covenant and partnership in between two people built on love, trust, faithfulness, respect, and mutual support. Hindi lamang ito tungkol sa kasal o papel, kundi tungkol sa pang-araw-araw na pagpiling magmahal, magpatawad, umunawa, at manatiling magkasama sa hirap at ginawa. Yes. So, di ba mas masarap sa pakiramdam kung sa bawat hirap at ginhawa, lungkot at saya, may Jesus sa gitna ng mag-asawa? Amen? Dahil kapag si Kristo ang sentro ng pagsasama, ang pagmamahal ay mas nagiging matatag, ang pagpapatawad ay mas nagiging totoo, at ang bawat pagsubok ay nagiging pagkakataon upang mas lalong kumapit sa Kanya at sa isa't isa. Amen. So TCFC, Young Married Couple in Christ, we are warmly inviting each and every one, young married couple ages 18 to 42, Tonight, May 24, 6 p.m. dito po sa ating worship hall. to a fellowship entitled The Heart of Marriage. Kids space will be open, so wag po tayo mag-alala kung may mga kasama tayong kids, open po yung kids space para sa kanila. Yes. So, for also, syempre may mga friends tayo. So, for our friends na married couple din, they are very welcome to join us tonight for this fellowship. Let's all have Christ as the center of our married life. God bless everyone. God bless Yun lang po. everyone. No, another thing po, announce ko lang din is yung ating project na Brick by Brick, Joy by Joy. So ito po ay tuloy-tuloy lang until matapos natin and ma-fully funded yung kailangan pa ng church. So alam ko naman lahat tayo, hindi nagkukulang sa atin ng Lord. Amen? So Lord ang kikilos sa bawat isa, Lord ang magpaparamdam sa atin to give. Kasi lahat ng meron tayo ay galing sa Lord. Amen? Amen. Thank you po. Oh, ayan, totoo na to. Ayan. So ito po yung isang milestone sa ating mga youth. Actually, hindi sila youth. Dati sila yung mga maliliit na bata na tatakbo-takbo doon sa ating church, pre-pandemic, tapos napunta tayo sa gym, mga tatakbo-takbo. Pero dumating po sa punto ng buhay nila na sila yung naging assistant na sa ating children ministry. Pero for now, sila po yung mag-move up na ngayon. So ngayon, gaganapin po natin ang moving up ceremony for our kids space ministry assistants. Okay? So tatawagin ko po isa-isa itong mga pangalan, pero please let me read the content of the certificate. As you complete, certificate of completion proudly presented to name. As you complete your journey in our children's ministry and transition into the youth ministry, we celebrate God's faithfulness in your life. May you continue to grow in faith, glorify God in all that you do, and become a faithful disciple of Christ who leads others closer to Him. Congratulations on this meaningful milestone, and may the Lord continue to guide and use you for His glory. Given this 24th day of May 2026 at Tanay Christian Faith Church, signed Pastor Reynante Tila Campuenga, Head Pastor, Sister Liwayway S.A. Altamirano, Children Ministry Head. Isaiah Shamari B. Diloy. Lian L. Chualong. Grecia Rin Fernandez. Nasaan si Grecia? Hannah Dasha R. Perez. Azirit Faith V. Lolo. Kenneth Irvin Pitural. Shen John Freud V. Lolo. Jose Paulo S. Katampatan. Franz Nathaniel Fernandez.
Rowan Jordan P. Polino. Brooke Kidron Peñaranda. And last but not the least, Christoph John M. Pitural. So sila po ay mag-move. Pwede mo bang tawagan din si Teacher Baby dito? Please join us, Teacher Baby. So sila po, ito po mga nakikita ninyo ngayon na mga assistants sa Sunday School. Sila po ay mag-move up na sa ating youth ministry. Okay, thank you and congratulations. Siyempre, kung may nag-move up, ay meron din pong papalit sa kanila. So ngayon naman po ay i-award natin ang Certificate of Appointment sa mga bago pong makakasama sa Sunday School. Okay, so the content of the certificate goes as this. Certificate of Appointment, this is to certify that name is hereby officially appointed as a ministry assistant for Tanay Christian Faith Church. Thank you for your dedication, your spirit of helpfulness, and your commitment to supporting the growth of this ministry. Your presence and service are indispensable pieces in moving God's work forward. Effective this 24th day of May 2026, signed Pastor Rayty Lacampuenga, Head Pastor, Sister Liwayway S.A. Altemerano, Children Ministry Head, Sister Gerald Laganas. Nandito po ba? Ayun. Next, Sister Gracia Rian Fernandez. Brother Johan Marley M. Astillero. Sister Johnny Pauline S. Katampatan. And of course, kung nandyan ang ate, nandyan din ang kapatid, Jose Paulo S. Katampatan. Sister Phoebe Martinez. Sister Pearl Gabriel M. Astillero. Sister Millie P. Giao. Sister Evelyn Pitural. And of course, Sister Arlene S. Katampatan. And congratulations, everyone. Inaanyayaan ko po kayo ang tumayo upang tayo manalangin. Naniniwala po ba kayo na kung gaano kahalaga ang hangin sa ating paghinga, ganon din kahalaga ang ating kaugnayan sa Diyos upang tayo ay mabuhay. Palakpakan po natin ang Panginoon. Dakilang Diyos na makapangyayari sa lahat. Salamat po, Panginoon, sa iyong mensahe kung saan ipinaunawa mo sa amin kung gaano kahalaga ang mabuhay sa mundo ito. Salamat sa Panginoon sapagkat ikay dumating upang ikaw ay maging pag-asa ng bawat isang makasalanan.
Salamat sapagkat binigay mo ang iyong buhay. Buhay na nagbigay ng tagumpay. Buhay upang kami ay maging malaya sa lahat ng bagay, Panginoon. Dahil sa aming pakipag-isa sa iyo, Panginoon, sa iyong kamatayan, nakakatiyak kami na kami ay muli mong bubuhayin upang bigyan ng isang masaganang buhay. Buhay na kasiyasiya. Buhay na sinusuko sa iyo, Panginoon. Kaya Lord, maraming salamat at damit na aming maunawaan na huwag naming lalagutin ang kaugnayan na namin sa iyo upang kami ay patuloy na mabuhay na makakasama mo hanggang sa kabilang buhay. Salamat din po, Panginoon, sa mga kaloob na pinagkaloob mo sa amin at binabalik namin sa iyo. Paswasan mo po ito at pupalain sa buhay ng bawat isa upang ito ay magsilbing katatagat kalakatan ng bawat isa, Panginoon. Ito po ang aking panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, alam niyo po ba, ngayong araw na tawag po muna tayo umuwi. Meron po tayong special event, no? Birthday po ni Pastor Ray, ang ating head pastor. Nasaan ang ating head pastor? Punasan ko, Mark. Happy birthday, Pastor Ray! Happy birthday, Pastor Ray. Tinatawag ka po namin. Happy birthday! Awitan natin. Ayan, mayroon tayong grand entrance sa kanya pagbaba. Okay, Resurrection. Pagkabuhay, bababa na siya. Ayan, ayan. 1, 2, 3, go! Happy birthday to you. Happy birthday to Come on, Pastor Ray. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy Birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Pastor Ray, salamat po sa inyong buhay, sa inyong paglilingkod sa Panginoon. Salamat sa pagtanggap bilang head pastor, yung appointment na yon. Pwede po ba natin pag-pray si Pastor Ray? Tawagin ko lang po si Pastora Grace para mag-pray. Volonturo ito. And let's extend our hands to Pastor Ray. Doon po natin ang ating mga kamay kay Pastor. Maraming nasa langit, Diyos na makapangyarihan. Salamat po sa aming kapatid na ito, Panginoon. Salamat po kay Pastor Ray. Salamat, Panginoon, dahil alam po namin, Ikaw ang nagtalaga sa Kanya upang manguna sa aming church, Panginoon. Dalangin po namin sa pangalan ni Jesus, lagi mo po siyang iingatan. Physically, Panginoon, lalo't higit ang Kanyang spiritual na buhay, ang Kanyang relasyon sa iyo, Diyos. Lagi mo po siyang samahan sa lahat po ng Kanyang mga plano para sa iglesyang ito na alam po namin na ito po ay para sa kabubuti ng bawat isa sa amin. Dalangin ko, O Diyos, na Ikaw po ang magbigay sa Kanya ng wisdom, magbigay sa Kanya ng vision, Panginoon, para po sa aming church. Lord, ingatan mo siyang lagi at lagi mo po siyang kausapin, Panginoon. Hayaan mo, O Diyos, na ang kanyang buong buhay ay patuloy niyang ipailalim sa iyo, O Diyos. Ang kanyang mga intensyon, ang kanyang mga naisin sa buhay, lahat ng kanyang plano, Panginoon, ito po ipailalim niya sa iyong kalooban dahil alam po namin, higit kami nakatitiyak na kung ang aming mga layunin sa buhay, ang aming mga intensyon, ang aming mga plano, ang aming mga nasa, kapag pinailalim namin sa iyong kalooban, ay higit na magtatagumpay, O Diyos. Lord, dalangin ko sa pangalan ni Jesus na lagi mo po siyang iingatan sa bawat sandali ng kanyang buhay, maging ang kanyang pamilya, Panginoon. Si Abby, Lord, dalangin ko sa pangalan ni Jesus na patuloy mo po siyang bigyan ng lakas, physically, O God. Higit sa lahat, siya po'y maging supportive na asawa kay Pastor Ray, Panginoon. At ang kanya pong mga anak, patuloy mo din pong ingatan, Panginoon. Maging ang kanya pong nanay at ang kanyang kapatid. Ang kanilang buong sambahayan, O Diyos. Lord, siya po'y inihanda mo na matagal ng panahon, O Diyos. Simula nang siya ay magsilbing tatay sa kanilang pamilya, Panginoon. Kaya ngayon, Panginoon, alam po namin, magagampanan niya ng buong kagalakan, buong puso, Panginoon, yung iniatang mo na sabihin naming responsibility, Panginoon, sa church. Pero alam po namin ito'y magiging magaan sapagkat kami po, sa ngalan po ng buong iglesia ng Tanay Christian Faith Church, kami po ay sumusuporta sa Kanya bilang aming head pastor. Thank you, Lord. Ingatan mo po siya. Sa pangalan po ni Jesus. Amen. Amen.
you.